At kung di ako nagkakamali, nitong mga nakaraang buwan, kumbaga, naging malaking alarma ho dito sa ating bansa, yung sinasabing sunod-sunod na nangyayaring krimen o yung kinasasangkutan ho ng ilang mga minor de edad. Gaya ho nitong nangyari dyan sa Tacloban, yung school shooting. Dahil kumbaga dahil ho dito, muling uminit ho yung debate. Kung dapat nga bang ibaba ho sa 10 taon hanggang 12 anyos ho yung age of criminal liability sa Pilipinas. So, ito nga pinag-uusapan ho dito. Protection nga ba ang batas? O ginawa itong, kumbaga ginagawa ho itong palusot ng mga batang kriminal? Dapat nga bang ibaba sa 12 years old to 10 years old ho yung age of criminal liability? Dahil nang sinusulong nitong, kung di ako nagkakamali, kay Senator Robin Padilla. At ano nga ba yung totoong pananagutan ng mga magulang ho dito? At para bigyan ho natin ng malinaw at buong detalye ho, nasa kabilang linya ho natin si Executive Director and Jumedal Justice and Welfare Council, Attorney Tricia Claire Oco. Magandang umaga ho, Attorney. Live ho tayo napapakinggan si DWAD Mega Manila, si J. Martino ito. Sir Jay, magandang umaga. Magandang umaga ho, Attorney. Oo, talagang buong bansa ho, nagulat ho dun sa sunod-sunod na nangyaring krimen ngayon. Lalo na ho dun hindi lang nagulat, nagluluksa. Attorney, lalo na ho dun sa nangyaring madugong school shooting dyan ho sa Tacloban. Yes, Kung di ako nagkakamali, kinasangkutan ho nitong 14 years old at 15 years old. Attorney, ano ho yung official na payag o reaction ho ng ating ninyo ho dito sa insidenteng ito? Oo. Siyempre, kinukondena namin yung nangyari. Walang may gusto nito at nakikiramay kami doon sa mga nawala ng mahal sa buhay, yung mga anak nila at simpatiya din sa mga nasaktan at nadamay dito sa nangyari. Actually, galing po ako doon sa Tacloban, pumunta din po kami doon at talagang makikita mo po yung collective trauma, hindi lang ng komunidad, kundi nung buong Tacloban doon sa nangyaring krimen. Nakakalungkot po talaga. Kinukondena po namin at hindi po dapat nagkakaroon ng ganong karahasan, lalong-lalo na sa school. Attorney, base ho dun sa investigasyon, malaki ho yung naging impluensya nitong online games dun sa mga suspect. Sa tingin niyo ho ba nagbago na ho yung profile at ugali ng mga children in conflict ho? Kumbaga, tinatawag hong children in conflict with the law dahil sa sinasabing internet kumpara ho nitong ginawang batas. Opo, yun po yung nakakaalarma doon, no? Kasi marami na ngayong access ang mga bata sa mga violent chat groups, mga violent materials. Parte na rin dyan siguro yung mga gamings. Pero ang pinakamalaki po talaga dyan, yung pinakamalaking factor dyan na isa pagdating sa internet o yung nakakakausap sila ng mga taong parang tinutulak silang maging violent. So, ano po yung ibig sabihin nito? Well, ang bata ay bata pa rin kahit saan yan, whether 10 years ago or 15 years ago or 100 years ago. So, kailangan pa rin talaga ng guidance sa ating magulang. So, sana dapat po ang isa nating tingtingnan din ay yung paano natin i-regulate yung access nila sa internet. Attorney, kung di ako nagkakamali, sa ilalim ho nitong kasalukuyang batas na Republic Act 9344, saan eksakto ho dinadala yung mga batang suspect sa pamamaril dyan ho sa Tacloban at anong klase yung intervention yung ginagawa ho sa kanila sa ngayon? Okay, sige. So, i-divide natin kasi hindi natin pag-uusapan yung mismong Tacloban kasi ongoing pa yung kaso. So, in general ko lang sasabihin. Ang bata, pag above 15 years old siya, ibig sabihin 15 years old and one day, at merong discernment, maaari na siyang kasuhan. So, kung halimbawa, nakasuhan yung bata, saan siya pupunta ngayon? Pag seryoso yung krimen, usually, ang gagawin ng korte, ilalagay sila sa bahay pag-asa. So, habang tumatakbo yung kaso nila, nandoon sila sa bahay pag-asa. Kung sakali
sakaling sila ay nakita na ay guilty pala siya, papupuntahin siya ngayon sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth o your RRCY, dahil meron yung karampatang parusa kung halimbawa yan ay murder, so mataas ang parusa niyan, sasabihin ng korte muna isususpend natin yung parusa mo, hindi ka muna pupunta sa kulungan, tingnan natin kung ma-rehabilitate ka. Pag ang bata na rehabilitate, madidismiss yung kaso, pero pag hindi na rehabilitate yung bata, at base yon sa magiging desisyon ng korte, kasi marami namang report na ibibigay sa kanyang social worker, sasabihin niya, pagdating mo ng 18, o minsan lampas sa 18 kasi nag-i-extend yung rehabilitation, pag ikaw ay adult na, ilalagay ka na sa ordinaryong kulungan. At attorney, marami yun namang, sorry po, yung sa below 15 years old, yung 14, 15 nung day ng birthday niya at pababa, hindi po talaga sila pwedeng kasuhan. Pero ang gagawin sa kanila, pag seryoso yung krimen, usually ang gagawin ng korte in general, sasabihin niya, ilalagay kita sa bahay pag-asa. Pag nandun sa bata sa bahay pag-asa, ang tinatanggal yung kanyang kalayaan at tinatanggal din yung parental authority nung mga magulang, kukunin siya ng estado. So ang gagawin doon is mag-undergo siya nung tinatawag nating intensive intervention program para siya ay ma-rehabilitate. So ang sabi ng batas, at least 1 year, pero walang maximum na nilagay yung batas kung gaano siya katagal mako-confine doon. At habang nandoon siya, wala po siyang kalayaan. At attorney, marami hong netizen at pamilya ho ng mga biktima, yung nagagalit dahil parang ginagawa na lang hong dahilan o palusot ho yung kumbaga ng mga bata na minor de edad sila para makaligtas ho dun sa kulungan. Paano ho ito sasagutin ng ninyo ho para mapatunayan na hindi sila basta pinakakawalan lang? Tama po yun. Hinihingi po namin yung tulong ng media na rin at yung mga netizens din na wag silang magkalat ng misinformation at disinformation tungkol sa batas. Kasi hindi po totoo yun na pagbata ka, walang mangyayari sa'yo. Kasi pwede kang kasuhan yung mga above 15 at pwede ka rin eventually makulong pagdating mo ng 18 kung hindi ka ma-rehabilitate. Yung mga batang 14 naman, kahit hindi ka pwedeng kasuhan, kukunin pa rin yung kalayaan mo. So hindi yun, at pag nandun ka sa bahay pag-asa, hindi po yun bakasyonan, sir ha, yun, structured po ang environment na yun at talagang very stringent po yung mga measures, hindi naman stringent, pero sabihin natin structured po talaga ang disiplina doon. So wala silang access sa internet, hindi sila pwedeng gumamit ng telepono. In fact, kahit nga yung TV privileges nila, may time yan. Tapos nag-undergo po sila ng counseling at marami pang programa doon para ma-ensure na ma-rehabilitate sila. So hindi po biro ang ilagay sa bahay pag-asa. Attorney, open din ho kumbaga, binabanggit ho kamakailan itong si Pangulong Bongbong Marcos at pinupush ho ng PNP na ibaba sa 12 years old yung hong sinasabing pananagutan sa krimen. Bakit ho naninindigan yung ating Juvenile Justice and Welfare Council na hindi ito solusyon sa kumbaga sa nangyayaring sunod-sunod na krimen ho? Isa po sa main function talaga namin ay tinitingnan namin yung kung paano ini-implementa yung batas, minomonitor ito at ini-evaluate. So kami naman po ay open din dun sa discussion kung ano yung gagawin natin para ito ay mas strengthen, kung kailangan ba itong palitan. Pero sana wag tayong matapos dun sa pagtingin lang sa batas kasi maraming dahilan bakit ito ginagawa ng mga bata. Pag tiningnan mo sa abroad, may mga countries, may mga bansa na mababa yung age of criminal responsibility nila, 10 years old, 12 years old, 13, pero nagkakaroon pa rin ng mga violent crimes yung mga bata tulad ng school shooting. So baka kailangan nating tingnan mas maramihang, parang mas malaki yung titingnan natin, hindi lang yung batas. So okay lang din na i-discuss natin yun, pero tingnan natin yung ibang root causes kung bakit ginagawa ito ng mga bata. Halimbawa, yung pamilya, yung bullying, yung community, access sa internet. So usually kombinasyon yan ng mga ganun, confluence of factors po. Attorney, kung hindi ho natin bababa yung edad, kumbaga paano ho natin mapipigilan itong mga, kumbaga sabihin na nating mga sindikato na gamitin ho yung mga bata bilang runners o kasangkapan dun ho sa paggawa ng krimen?
Ito naman po ay ginagawa na ng pulis, pero sana po talagang strengthen pa rin yung paghahanap dito sa mga sindikatong ito. Kasi sila naman yung dahilan kaya nagagamit yung bata. Kung walang sindikato, walang batang magagamit. So isa yon, talagang crack the whip at the syndicate. Tapos naman yung at the syndicates. Tapos yung isa naman, syempre titingnan din natin yung pamilya at komunidad kung saan nanggaling yung bata kasi malaki rin po yung factor nun para sa para matulak ang isang bata na mag-commit ng krimen. Pagdating naman sa schools, is strengthen natin yung mga protection mechanisms doon at saka yung safety measures para hindi nagkakaroon ng violence sa school kasi ang isang school dapat space siya kung saan natututo yung bata, hindi space kung saan sila nakakaranas ng violence. So kasama diyan yung sana pagdagdag ng teachers, pagdagdag ng guidance counselor para alam nila, na-detect nila kung yung bata ba may problema. Tapos i-strengthen natin yung programs din po sa school. At attorney, nabanggit niyo ho kanina, kumbaga, ligtas ho yung mga bata sa kulungan kung sakali. Sang-ayon ho ba yung Juvenile Justice and Welfare Council ho na yung mga magulang na lang ho yung direktang ipakulong o panagutin sa batas kapag nakapanakit yung kanilang mga anak? Meron naman talagang nakalagay na sa ating batas na maaari silang papanagutin doon sa sa nagawa ng anak nila. Pero depende pa rin ito sa ebidensya kung gaano kalaki yung responsibilidad nila dito. Halimbawa, kung nakitang meron talagang kapabayaan na nangyari, maaari silang filean ng civil case dahil doon sa nangyari. Kung ang kapabayaan naman ay halimbawa, yung baril, hindi dito sa kasong ito dahil investigasyon pa lang ang nangyayari dito, talagang nasa access lang siya ng bata o di may kapabayaan doon, maaari din po silang managot doon sa kapabayaang iyon. Meron ding mga ibang magulang kung sila talaga yung nagpupush o nag-uutos doon sa anak nila na gawin yun, syempre criminal liability naman yun. So depende sa ebidensya, pero nasa batas na po natin yan na nagsasabi na maaari talagang maging responsible. Hindi lang po yung magulang, kung hindi yung adult person na siya ang naging dahilan bakit ginawa ng bata yung krimen. At attorney, kamakailan ho may panukala itong si Senator Robin Padilla na ibaba ho yung age of criminal liability hanggang 10 taong gulang ho. Kung ipipilit ito ng Kongreso dahil dun ho sa sinasabing pressure ho ng publiko, ano ho yung magiging direktang epekto nito sa ating justice system at sa imahe ho ng Pilipinas sa international community? Medyo yung ang ko lang talaga, ang nire-recommend ko is tingnan natin kung talaga bang meron siyang kung effective at saka dapat based talaga siya sa evidence. Kasi kung based naman sa evidence, talagang pwede namang palitan, pero baka tingnan din natin kung effective siya kasi tulad nung nasabi ko kanina, may mga bansa na mababa yung criminal age of responsibility nila, pero violence still happens. So dapat tingnan talaga natin base sa ebidensya, sa science, tingnan natin yung kung ano yung science at saka yung evidence kung bakit natin babaguhin yung ating batas. Para mas magiging effective din siya kasi 'di ba sir parang tamang solution dapat ang binibigay mo doon sa sa problema. Tama, diba, tama. Sir Jay? Tama, attorney. Oo, attorney, ayon ho dun sa naging pahayag ditong si SLG, John Vicromulya, yung hong nangyari dyan sa Tacloban ay kaso ho ng bullying gone wrong ho, kung tawagin. Kung ang dahilan pala ho ng karasan ng bata, itong tinatawag na mental distress o yung trauma mula ho sa pambubuli. Sapat ho ba yung kasalukuyang intervention ng Juvenile Justice and Welfare Council para matukoy ho yung, kumbaga matukoy at maagapan ho yung ganitong bitya ng krimen? Hindi po kami ang mismong nag-aano sa bata, ang mismong nagpo-focus dun sa bata kasi ang nagpo-focus po dito actually is the local government unit. Ngayon is wala pa pong dun sa probinsya kung nasaan yung bata ay wala pang bahay pag-asa. So tinutulungan po siya ngayon ng DSWD. So sila ngayon ang may hawak dun sa kustodiya ng bata kasi hindi naman pwedeng ibalik sa komunidad yung bata at yung mismong yung magulang na nila yung nagbigay na rin, nag-voluntary surrender sa kanila. Doon naman sa sa programa,
nakapadala na po tayo ng 2 psychologists para i-assess po yung 2 bata at doon pagbabasihan kung ano yung mga ibibigay sa kanilang intervention para po ma-rehabilitate sila. Kasi lahat naman tayo ang goal natin, sana hindi na ito maulit, sana maintindihan nila kung gaano kalaki ang epekto ng ginawa nila, magkaroon sila ng remorse at yun po, ma-rehabilitate din po yung mga batang ito. Dahil syempre babalik at babalik yan sa komunidad pagka lipas ng ng panahon. At attorney, base ho dun sa nakuha namin impormasyon, lumabas din ho dun sa investigasyon ng PNP na mahigit 1 buwan hong pinagplanuhan ng 2 minor de edad yung hong nangyaring pag-atake. At pinag-aaralan pa nila ho yung batas para makalusot, kumbaga makalusot ko. Kapag ang bata ay nagpakita ho ng ganong klaseng advance at sadyang krimen na sinasabi na pag-iisip, at makatwiran pa rin ho bang ituturing nila silang biktima ng lipunan na hindi pwedeng makulong? Ganun ba? Hindi naman sila tinuturing na biktima ng ng lipunan. Tinuturing po silang CICL, which means Children in Conflict with the Law. Kaya nga ngayon, yung prosesong ginagawa sa kanila ay proseso yun sa mga bata na nagkaroon ng suliranin sa batas. So ang sinasabi lang naman ng batas, yung mga bata may pananagutan pero gawin natin doon sa paraan na angkop sa kanilang edad. So ito mukhang naipakita na nagplano talaga sila 1 buwan pa. Sana titingnan yun ngayon ng huwes, titingnan yun ng prosecutor kasi yung prosecutor ang magpo-prove ng discernment lalo na doon sa 15 years old para maipakita kung talaga bang meron na siyang discernment para gawin iyon. Pero sana meron din akong request po sa media na tulungan nyo kami na wag lang ng misinformation at disinformation kasi akala talaga ng mga tao, ng mga bata mismo pag bata ka walang mangyayari sa iyo. Meron po talaga. Tukunin po kayo ng estado niyan at yung iba sa inyo pwedeng kasuhan. Attorney, panghuli na lang ho, maraming kabataan ngayon ho yung naliligaw ng landas dahil ho dun sa sinasabing maling impluensya sa kumbaga yung internet o barkada. Ano naman ho yung mensahe ng justice, kumbaga yung Juvenile Justice and Welfare Council ho? Akalang sinasabi hong para ho dun sa kanilang kaligtasan. Oo. Well, ang una dito, yung responsibilidad talaga ng mas nakakatanda kasi this is still an adult-controlled world. So tulungan natin yung ating mga bata at kabataan na i-guide natin sila kasi doon babalik at babalik yan kung paano lumaki yung bata, sino yung nag-guide sa kanya, sino ang nagdidisiplina sa kanya, sino ang nagko-correct sa kanya. Bago yan nagkakaroon ng malaking kasalanan, nag-uumpisa muna yan sa kung paano siya napalaki, kung ano yung environment niya, sino yung mga kaibigan niya. So, dapat ang pinakamalaking responsibilidad ay sa atin na i-guide natin yung mga anak natin, yung mga bata na kasama natin, kung saan meron tayong responsibility para hindi nila nagagawa yung mga karahasan, lalong-lalo na ito karumal-dumal na offense na ang daming nadamay ng mga inosenteng tao. Okay. Maraming salamat, Attorney Tricia Claire Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Maraming salamat, Attorney, sa inyong oras. Mabuhay ho kayo. Salamat. Ating napakinggan si Attorney Tricia Claire Oco, ang kasalukuyang Executive Director ho ng Juvenile Justice and Welfare Council. Kumbaga, napakalinaw ho yung narinig ho natin. Kumbaga, malinaw na at buong detalye ho natin na napakinggan yung hong sinasabing kaligtasan ng ating mga kabataan. Gayun din ho, kumbaga, dun ho tayo sa mas maayos na solusyon.